Mm. Masarap guys. Masarap. Alam nyo ba kung ano ang gagawin ko sa chicken at kung hindi papanoorin ang buong video hanggang dulo para ma-experience din ninyo ang sarap kagaya nito? Kaninang ulam, may natira kasing ulam namin kaninang lunch. So, mag-experiment lang ako. Ewan ko kung may nakagawa na ng ganito, no? Ito, naglagay ako dyan ng mayonnaise. Naglagay ako dyan ng mayonnaise. Then, ngayon, parang trip ko lang ilagay itong chicken. Ayan, ito yung chicken. Parang trip ko lang siya isaw mo dito sa mayo. Yan. Gusto ko lang subukan kung anong lasa. Kasi medyo hindi ko trip tong chicken na nabili namin. Kulang sa lasa. Masarap guys. Masarap. Ang sarap. Bigla siyang nagkalasa. Sabi niyo siguro kakaiba ako. Weird ako. Weird. Pero masarap, promise. Ang sarap pala ng chicken. Isaw-saw sa mayo. Sarap. Tapos may isa pa ako dito. Pampagana. Kumain. Masarap din. Masarap din yung chichirya na isabay mo. First time ko itong ginawa. Ang sarap talaga, promise. Kanina nag-iisip kasi ako nung kakainin ko kasi parang naumay nga ako sa chicken na to. Ngayon, nahanap ko na yung gusto ko. Hindi nga sana ako magkakanin eh. Pero, sayang kasi yung kanin. Sarap. Yung lagi nagtatanong sa akin, paano daw kumain? Paano daw kumain ng bulat or paano daw naghahanda ng pagkain? Yan guys, panoorin nyo sa YouTube ko. Masagot na yung katanungan nyo. Dito kasi kami sa bahay ngayon dahil day off namin. Bukas, panibagong na naman, araw. Babiyahe na naman kami ng Las Piñas, papuntang Las Piñas. Sarap. Naubos ko na. Naubos ko na yung nilagay ko. Subukan nyo to guys. Magugustuhan nyo rin ito. Diba naubos ko yung kanin?
Ayun guys, tapos na akong kumain. Nabusog ako. Pero magpapak-papak muna ako ng chichaya habang nagkukwento ko sa inyo. Kwento ko lang sa inyo yung experience namin bilang isang blind. Hindi lang isang beses namin ito na-experience guys, pero dinadaan na lang namin sa tawa. Yung pag naka-recover ka na, kasi kasama na talaga yun sa buhay eh. Kasi nga diba, bumabiyahe kami mula dito San Pedro hanggang Las Piñas. Isang beses, nung nakaraan yun, papunta kaming Las Piñas. So nilagpas kasi kami ng driver. Hindi kami mismo dun binabasa. Terminal ng Las Piñas na biyahe, yung bus na sinasakyan namin. So nilagpas kami dun. Jeep yung sinakyan namin. Kasi nga daw, lagi nga nilang nirarason na bawal nga daw silang huminto doon. Pero yung ibang driver naman kasi, hinihinto kami talaga doon. So, yun na, naglakad kami. Di naman in-expect na yung lalakaran namin is kanal na. Nahulog talaga yung asawa ko, guys. Nahulog talaga siya. No? Sana naman yung kanal na yun, yung dito sa may Alabang yun eh. Sana naman takpan din nila yun dahil yun nga kagaya namin mga PWD, mga visually impaired, ganyan naglalakad. Wala kaming assistant, walang nag-guide sa amin. So hindi talaga maiwasan na minsan maano talaga mahuhulog kami sa mga halimbawa kanal, ganyan, may mga open na mga buta sa kalsada, ganyan. So buti na lang may tumulong sa amin kasi malalim-lalim din yun buti na lang may tumulong sa amin. Kasi sinapid kami doon sa terminal. Marami namang minsan nag-assist dyan sa amin. Basta nga, mapapansin nila kami or nakikita nila kami at di rin sila busy. Tinutulungan naman talaga kami ng ibang tao na may mga mabubuting puso. At hindi lang yun. Nung pauwi naman kami, galing naman kami ng Las Piñas. Galing kami ng Las Piñas sa Alabang din. Nahulog ulit siya sa kanal. At yung kanal na yun, katapat lang din noong kanal na hulugan namin nung nakaraang araw. Ganun kasaklap ang pagbibiyahe namin sa araw-araw. Alam niyo yun, makikipaglaban ka sa kalsada, sa sasakyan, lalo na pag tag-ulan. Kasi hindi organized sa atin dito talaga sa Pilipinas. Hindi organized yung mga pagsakay, tulakan, lalo na pag tag-ulan. Diyos ko, kalaban talaga namin yan. Ang ganyang panahon. Mahirap. Andyan nga din yung na-experience ko na siningitan ako. Nakasakay na yung asawa ko. Siningitan ako doon sa pinto. So, maiiwan ako. Sabi ko, ano yung magkahiwalay kami ng asawa ko. So, yun. Kasi nga, minsan yung iba din mga pasahero, ayaw nila magbigay. Andyan din yung maranasan namin na sasakay kami, then nagmamadali yung driver, yung isang paa mo nasa baba pa na nasa baba pa, yung kabilang paa mo nakaakyat dun sa jeep. Naranasan ko yun, kalagkad ako dun. Laban lang, ganun lang naman talaga lagi. Ito, healthy pa rin ako, mataba pa rin. Nakakauwi pa rin naman kaming ligtas. Kaya salamat talaga sa araw-araw namin na buhay. Hindi kami pinapabayaan ni Lord. Ganun lang naman talaga. Kaya kung may mga pinagdadaanan man tayo, laban lang, kapit lang. Bukas sana maayos yung biyahe namin. Kasi nakakaba naman talaga, lalo sa kagaya namin na walang nakikita. Marami nga nagtatanong, paano daw kami nakakauwi, paano daw kami tumatawid, meron daw bang service yung work namin. Wala, kanya-kanya kaming uwi. Kasi isa din yun sa challenge mo bilang isang blind na matuto ka talaga. Matuto ka sa sarili mo. Paano ka tumayo sa sarili mo mga paa. Proud kami doon. Kasi kahit na ganito yung kalagayan namin,
nabubuhay kami ng tama. Namumuhay kami ng tama. Kahit minsan nararanasan namin yung hindi kami sinusuklian ng tama. Kasama na talaga sa buhay yun. Konsensya na lang din nun tao na yun. Pero may mga driver din talaga na mababait. Minsan, hindi kami sinisingil ng sobra-sobra. Kung yung talagang minsan pa nga sasabihin nila wag na kayo magbayad. Siyempre pinipilit namin magbayad. So minsan talaga may mga driver na mabait, hindi nila tinatanggap. So thank you talaga dun sa mga driver na yon, sa mga ilang driver na mabubuti. Salamat po sa inyo. Tapos yun, minsan pagka napasok na kami sa work, challenge din namin yung bibili kami ng pagkain, yung maglalakad ka, may hawak kang tungkod or cane, yun lang yung guide mo, papasok dun sa loob ng mall. Challenge yan sa amin araw-araw, pero nakayanan naman. Minsan pa nga, hindi mo maiwasan na lalagpas ka. Halimbawa, bibili ka sa karinderya na pupunta ka dun sa kabilang karinderya. May mga ganun talagang pagkakataon. Pero masaya kami kasi nagagawa namin ng normal or nagagawa namin ang mga ginagawa ng mga normal or yung mga nakakakita. Limited man ang galaw namin, nagagawan siya ng paraan. Kumukuha lang talaga kami ng guide, nagbabayad na kami talaga ng makakasama. Pag yung talagang mga mahirap ng bagay tulad ng mga check-up, minsan yung mga mag-grocery ka na kailangan mo talaga ng kasama, yun yung mga ganon. Yun, doon kami nangangailangan talaga ng tao na binabayaran namin. Syempre, nag-work lang din sila, binabayaran namin yung oras nila para samahan kami. Tapos hindi lang yan, marami pa kami mga bagay kasi na kailangan talaga namin ng kasama minsan. May mga importante yung lakad, pero pagkaya namin hindi na. Kami na lang talaga ng asawa ko ang umaalis ng bahay. Pumupunta sa pupuntahan namin. Basta yun lang ay kaya talaga namin puntahan at asikasuhin. Yun. Sana nakapagbigay inspirasyon yung mga kwento namin ng asawa ko or kwento ko bilang isang blind creator. Sana subaybayan niyo pa po ang aming journey dito sa aking YouTube channel na Glorify Vibes. Maaari po kayong mag-subscribe, mag-like sa aming video para mapanood pa po ninyo ang mga bago naming upload. Maraming salamat!